Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Samahan nyo kami sa aming ginawang ligo-ligo. May kasamang pamamana. At sa pangalawang araw naman ay all day hunting. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go. Good morning mga kaspiro. Ano bang laman ito? Yun, may wetsuit. Yung dati nating wetsuit na ginagamit. May mga pinggan, may kanin. Nagyaya si misis na maligo kami ng dagat, kaya nagdala na rin ako ng pana. Baka sakali na makahagilap tayo kahit pang ulam. Pinagbigyan ko na muna yung aking mag-ina na maligo, dahil kung mapapansin nyo, yung ilang araw na may bisita tayo ay talaga namang wala akong oras sa kanila. Kaya bawi tayo ngayon. Okay mga kaspiro, nandito na kami sa spot. Right, dive na lang. Hanap na tayong tayong. Meron ako nadaanan dito na itlogan ng cuttlefish o yung tauban. Bago pa sana yung mga itlog nila, yung mga nakasiksik na kulay puti sa loob ng corals. Kaya lang nagkataon na wala dito yung mga cuttlefish. Dito ay namana na ako mga kaspiro, dahil kailangan namin ng makikilaw. May natanaw ako na grupo ng mga yellow spotted rabbitfish na nasa bandang unahan lang. Sakto naman na papalapit na sila, kaya hinintay ko na lang yung magandang pagkakataon natin. At sa unang kalabit natin mga kaspiro, na double kill natin ito. Okay mga kaspiro, meron tayo pang kilaw. Double kill. Yes, kilawin natin ito. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing life, wag pabayaan. Peace and love sa dagat man. Ingatan natin. Ingat sa dagat. Ayun, yung tinatawag sa amin na tipay mga kaspiro. Sinabawan ng karne at yung ating kinilaw. Kanin. Joseph Agdon, tara na brad. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya.
Pagkatapos namin kumain ay naghanap ako ng spot na pwede nating mapamanaan at makadilensya tayo ng pang-ulam sa hapunan. Sa tuwing gusto nila maligo ng dagat ay bumababa lang sila sa bangka dahil ako naman ay hindi na masyadong lumalayo para mabantayan ko yung anak ko na talaga namang kaninang kanina pa babad na babad sa dagat at sunog na ang kulay. Dito ay nagkaroon ako ng target na isang Spanish flag snappers na malaki. May mga kasama ito pero maliliit pa, pero nung kakalabitan ko na nakalimutan kong nakalak pala yung pana. Nilalak ko kasi ito sa tuwing naglulod tayo. Sumablay tayo sa Spanish flag snappers kaya umabante ako dito sa bandang unahan para maghanap ng posibleng isda na pwede nating mapana. Habang papasisid pa lang ako na meron ako nakita ditong Spanish flag snappers. Spearfishing Joseph Acton. Respeto sa tubig. Spearfishing live. Huwag pabayaan! Ayos mga kaspiro, nahuli natin yung saging-saging na ito. Spearfishing Joseph Acton. Tara na, bra! Spearfishing live. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingatan natin to, bra. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan itong kahapon. Dahil hindi nga ako lumalayo ng bangka ay tinala ko na ito sa bangka para doon na lang ilagay. Huwag puro kuha, rin naman. Para bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa dagat. Same spot pa rin mga kaspiro at meron ako dito napansin na isdang masarap na inihaw. Isang blue spine unicorn ang napansin ko kanina sa buhangin kaya nagsagawa ako ng pag-ambush dito. Tagbasid sa paligid hanggang sa natanaw ko siya sa bandang unahan. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare. Yeah! Spearfishing Joseph Acton. Respeto sa alon, respeto sa buhay. Yan ang direksyon. Marunong kang mag-ingat. Hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, magsiray ng kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag kalimutan. Diyan tayo magkain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, sayangin. Buhay natin yan. Spearfishing Joseph Acton. Respeto sa tubig. Spearfishing live. Huwag pabayaan! Peace and love sa dagat, man. Huwag ng ulam. Ha? Huwag ng ulam. Tarik ko.
Muli ako nagbaka sakali mga kaspiro at mayroon ako nakitang malaking isda dito. Pero nung nilapitan ko na ay pating pala, kaya pinabayaan na muna natin. Paksiwin natin ito mga kaspiro. Ito naman inihaw. Binalot ng foil yung surahan mga kaspiro para hindi masunog kasi wala tayong baga. Oh, malapit ng luto. Tap. Yung isa naman pampaksiw. Oh, sarap. Tikman natin ito. Inihaw na surahan. Sarap. Sumunod na araw mga kaspiro, kasama ko dito si Junil Gasita, yung nakakabatang kapatid ng aking asawa. At sa pagkakataong ito mga kaspiro, ang plano ko talaga ay magkuridas ako dahil kailangan na ng pera. Kaya pinuntahan ko yung mga bahura na madalas kong nahuhulihan ng mga isda. Masyado kasing open ang pwesto natin mga kaspiro. Bago pa ako nagsagawa dito ng pag-ambush ay meron ako nakitang 2 pirasong kanlay o yung Maori Sea Perch, pero agad itong lumayo. Kaya ito na lang yung pinana ko, yung Barchi Coral Trout na nandito sa aking harapan lang. Nung una hindi ko siya pinapansin mga kaspiro, akala ko kasi maliit pa. Yung pala ay good size na ito. Ito yung ating naging kauna-unahang isda para sa araw na ito. Isang big dot. Nahulog yung gloves natin na isa mga kaspiro, kaya kung mapapansin nyo isang kamay lang yung may gloves, kaya nahihirapan ako sa pagload ng pana, napakasakit.
Ganun pa man, wala tayong ibang pagpipilian kundi magpatuloy dahil mayroon tayong kailangan i-survive sa pang-araw-araw na gastusin. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing live. Sakto lang yung pag-ambush ko dito mga kaspiro. May dumaan na mangrove snapper, kaya lang ay napakailap, kaya hindi ko napana. Makalipas ang ilang segundo mga kaspiro ay paubos na yung hangin ko, kaya nagdahan-dahan ako sa pag-atras para makapag-ipon ulit ng hangin sa susunod natin na pagsisid. Mabuti na lang ay napalingon ako dito sa gawing mababaw dahil mayroon ditong marble grouper o yung kugtong na kanina pa palang nakaharap sa akin. Pag sumised sa ilalim ng alon, huwag kalimutan balikas ang tungkahan. Bato koras, isda sa paligid. Lumutang na muna ako, talagang kapos na ako sa hangin, kaya binalikan ko na ito. Bago yon, tinali ko na muna ito yung aking barrel para hindi mawala. Para bukas may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain. Kaya lang nung tatanggalin na natin mga kaspiro ay kinabahan ako dahil nung una kong hawak hindi nauuga yung flapper ng shaft natin, hanggang sa sinubukan ko lang na uga-ugain ito baka sakaling sumama, at sumama naman ng maayos katagalan. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang alon. Pag marunong kang mag-ingat, Isa ito sa mga isda mga kaspiro na napakatalas ng hasang, kaya kung mapapansin nyo ay talagang tudo iwas yung paghawak ko sa kanyang hasang dahil napakatalim nga, kaya dito ko lang hinahawakan sa nguso, pero hindi pa rin yan panigurado talaga na safety yung pagkakahawak doon dahil nakadepende pa rin yan sa laki ng isda at kung gaano mo kalakas ito napipiga. Pero kadalasan kapag malaki, tinutuhog ko na muna bago ko tinatanggal. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing live, huwag babayaan. Sa dagat, Habang nasa recovery breathing tayo mga kaspiro, napakaraming brasit tribali yung sumugod sa atin, pero ni isa wala tayo nakalabitan dahil nagsialisan agad ito. Spearfishing Joseph Agdon, tara na Brad. Spearfishing live, huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to Brad. Yeah, yeah. Binalikan ko yung nakitaan natin kanina ng mangrove snapper. Nagbabaka sakali ako na baka mapana natin yon. At nagmasid ako sa aking paligid hanggang sa mayroon ako nakitang 2 pirasong yellow spotted rabbit fish, at magiging target natin ito kung sakaling wala yung mangrove snapper. Huwag mong sirain kapatid. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas may babalik na karagatan. Dahil malabo yung dagat mga kaspiro, hindi ako nagpapadalos-dalos dahil baka may mga malalaking isda na nasa malapit lang. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin yan.
At nung paubos na yung hangin ko, ay pinitas ko na yung isa sa kanila. Same spot pa rin mga kaspiro. Nandito pa rin tayo sa unang bahura na pinunduhan natin. At dito sa baba na malaking bato, pinagmasdan ko yung paligid. Baka sakaling mayroong isda, at di nga ako nagkamali dahil mayroon ditong lubang putik na nakadapa. Kadalasan dito kasi ay magaling bumagay sa kulay ng buhangin, kaya halos hindi mapansin. Mabuti na lang nakita ko pa rin. Fishing live, huwag pabayaan! Spine shot yung patama natin sa kanya. Napakaganda ng patama na ito. Talagang wala na itong kawala. Territorial hunting muna tayo mga kaspiro dahil wala pang akyat yung mga pelagic. Ito na yung ating naging pang-apat na isda sa spot na to, kaya lumipat na ako. Maliit lang ang bahura kaya masyado ng bulabog. Dito sa panibagong spot ay nagbakasakali ako sa malaking bato na ito dahil madalas mayroon ditong mga mangagat o yung mangrove snapper. Pero sa pagkakataong ito, wala pala dito sa ilalim yung mga mangrove snapper. Nung akma na akong lulutang, nandoon na pala sa taas. Kaya nagkaroon pa rin tayo ng tsansa na makahuli. May 3 piraso na nandito sa mababaw.
matapos kong mahuli yung isang mangagat mga kaspiro ay mayroon ako nakita ditong napakaraming mga mangagat, mga mangrove snapper. Kaya lang yung mga undersize pa yung mga ito, kaya hinintay-hintay ko na lumapit yung isa na malaki, kaya lang masyadong malayo ang distansya kaya hindi niya tayo masyadong napapansin hanggang sa tuluyan na lang itong umalis. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, Sinusundan ko ng tingin kung saan papunta yung malaking mangagat mga kaspiro, kaya pagdating sa unahan nakita ko may kapirasong bato pala dito. Hindi ko lang din sukat akalain na napakaila pala ng mangagat na ito. maging bayani, simple lang. Huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing, kaibigan. Sayang, malalaki na sana, kaya bumalik na ako sa bangka para magpahinga-hinga saglit at lumipat na rin ng ibang spot. Spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa tubig. Spearfishing life. Huwag pabayaan. Peace and love sa dagat, man. Dito mga kaspiro medyo malabo yung visibility, kaya halos hindi natin maaninag yung mga isda na nasa bandang unahan. Mabuti na lang may papadaan na isang yellow spotted rabbit fish, kaya pinana ko na ito. Spearfishing Joseph Agdon. Tara na, Brad. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingat. Nakatulong din talaga ito ng malaki yung yellow spotted na ito, dahil matapos ko siyang mahuli ay mayroong malaking leopard coral trout na lumabas galing sa malaking bato. At dahil medyo may pagkaamo yung lapu-lapu na ito mga kaspiro ay dinikitan ko na ng husto. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing, kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda buhay natin yan. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, Tumagos sa bunganga yung shaft natin mga kaspiro, at talikod na siya nung inabot. huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat. Dahil kuridas tayo ngayon, territorial hunting, kahit na anong makita natin na pwedeng pakinabangan at pwedeng may pabinta, hindi ko na pinapalampas hanggang sa yellow spotted rabbit fish ulit. Spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa tubig. Spearfishing life. Huwag pabayaan. Maraming salamat kay Sir Darius Pamadico Pistejo and family ng Left-Handed Bully, ganon din kay Bro Raymond Lau. Maraming salamat sa mga binigay niyong gamit na ginagamit ko ngayon, at napakalaking tulong nito lalong lalo na sa aking pamilya.
Habang tumatagal mga kaspiro ay mas lalong lumalabo. At dito ay napakaraming surahan o yung blue spine unicorn. Napakahirap lang magkaroon ng target lock dahil sa tuwing tumatalikod ang mga ito ay halos hindi na makita. Kaya yung isa dito pinatsambahan ko na lang, akala ko hindi tinamaan. Hindi gumalaw yung shaft natin mga kaspiro, pero nung paghila ko ay mabigat. At muli kong tinignan, yung pala nandoon na yung surahan na pinana natin at napakaganda ng patama. Dapat picture ito. Sa kabilang side ng bahura mga kaspiro, maganda ang visibility, kaya dito na ako tumambay dahil may mga bait fish din dito. At mamaya maya lang ng konti meron ako nakitang isang golden trevally. Hindi pa ganong kalakihan pero good size na, kaya pinana na natin ito. Spearfishing Joseph Agton, respeto sa tubig. Spearfishing live, huwag pabayaan. Peace and love sa dagat. Spearfishing live, huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brad. Yeah, yeah. Sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Isda sa paligid, respeto lang, huwag mong sirain kapatid. At para sa huling dive natin at huling isda sa araw na ito mga kaspiro, kahit anong isda na ang makita natin ay panain na natin dahil papauwi na kami. Hapon na ito. Sakto namang mayroong sumalubong sa ating isang batfish at napakalaki na, kaya mayroon tayong maipiprito sa pag-uwi. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman ngayong totoo pare. Yeah, Spearfishing Joseph Agton, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani, simple lang. Pagsilay ng kalikasan, pre. Huwag mong kalimutan, dyan tayo kumakain, dyan tayo kaibigan. Ingat sa dagat. Ipagpaumanhin nyo po mga kaspiro, sa pagkakataong ito hindi po tayo makapag-shoutout dahil napakahaba po ng video natin, halos 40 minutes, kaya next video na lang po natin. Nakalista na rin naman po yung mga nag-comment sa previous video natin, kaya sa susunod na upload ay sisikapin po nating may shoutout na po kayo.
Muli, pasensya na po kayo at maraming salamat sa pangunawa. Nagbiyaya pa rin tayo kahit papaano. Kahit na malabo, napagtyagaan pa rin. Prepare lang tayo at alamin natin kung ilang kilo ang aabutin sa palengke. Spearfishing Joseph Agdon, tara na brad. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingatan natin to brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain kapatid. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin yan. Ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman ngayon totoo pare. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon. Alright, ito yung ating kinita mga kaspiro. Yung lapo-lapo natin 5.9, suno 2.2, putian 1.1, 1019. Hindi na rin masama, ayos na. Puridas kasi ang ano natin, kaya kahit pa paano nakadilinsya pa rin tayo. Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing life, huwag pabayaan.